Wedding ring. Bakit dapat pahalagahan ang wedding ring? Totoo nga ba na may kapangyarihang gumawa ng ilang mga bagay ang kaluluwa ng isang taong kamamatay pa lamang? Na kapag ginamit nito ang kapangyarihan ng concentration ay kikilos ang astral body nito na humiwalay na sa mortal na katawan para isagawa ang ilang mahalagang mga bagay para sa mga mahal sa buhay? Ang tila hindi kapanipaniwalang kwentong ito ay isinalaysay ng isang overseas contract worker na mula sa Malaysia kung saan sila nagtrabaho sa isang pineapple plantation ng kaibigang Pilipino. Dahil sa labis na hirap ng buhay sa Pilipinas, nag-apply magtrabaho ang magkaibigang Isagani at Lambert sa Malaysia. May isang pineapple plantation doon na pag-aari ng isang kumpanyang Amerika at dollars ang sweldo. Sa butihang palad, tanggap naman ang dalawa. Binata pa si Lambert pero si Isagani ay may asawa na at isang anak na mag-iisang taong gulang nang iwan nito ang pamilya. Mabait si Isagani at tapat ang pagmamahal sa asawang si Marina. Mas gusto ko sanang dumito ka na lang sa atin, Gani. Mangiyak-ngiyak na sabi ng babae nang sabihin dito ni Isagani ang pagtatrabaho sa Malaysia. Kahit na medyo naghihirap tayo pero magkasama naman tayo ng anak mo. Pero paano naman ang hinaharap ng bata kung hindi tayo magsasakripisyo ng kaunti? Sabi ng lalaki. 2 taon lamang naman ang kontrata ko doon eh. Napakabilis magdaan ng panahon at hindi mo namamalayan ay nakabalik na ako. Hindi ako sanay na magkalayo tayo, giit ni Marina. Paano kung magkasakit si Junior? Nag-iisa ako dito. Ulila na sa mga magulang si Marina. At ang mga magulang naman ni Isagani ay matatanda na at nasa kanilang probinsya. Hindi napigil ng lalaki. Nangako ito na ipadadala lahat ang sweldo at mag-iiwan lamang ng kaunting panggastos para sa sarili. Iipunin natin ang kalahati ng ipadadala ko at magtatayo tayo ng maliit na negosyo pagbalik ko, sabi nito sa asawa. Wala tayong kapera-pera sa ngayon dahil nagastos lahat ng iyong travel papers at visa, sabi ni Marina. Kapag kinailangan, isasanla ko muna ang ipinamana sa akin ng singsing at kwintas ng nanay. Sisikapin ko makapagpadala agad ng pera. Pero Marina, huwag na huwag mong isasanla ang ating wedding ring ha. Para sa akin, sagrado iyan at gusto ko manatili sa iyong daliri bilang tanda ng ating pagbubuklod at pagmamahalan. Oo Gani, mag-iingat ka sana ha. Sa unang padala ko ng sweldo, bumili ka agad ng cellphone ha. Kahit na yung mura lamang para makapagtawagan tayo. Sa unang 8 buwan, walang palya ang pagpapadala ni Isagani ng sweldo sa asawa. Pero hindi lahat ay naitatabi ng babae sa bangko dahil may mga pagkakautang silang dapat bayaran na may kaugnayan sa perang kinailangan ng lalaki sa pag-alis. Habang nasa plantation sila, may mga Malaysian women na nagtatrabaho sa plantation. Sa pabrika ng canned pineapple naka-assign ang mga babae. Isa sa mga ito ay si Salma, isang Malaysian girl na nagkakaedad ng 21. Maganda ito at karinyosa. Ito at ang kaibigang si Zoraida ay nakipagkaibigan kina Isagani at Lambert. Palibasa ay napakalungkot sa plantation na kinaroroonan. Naging welcome sa 2 Pilipino ang pakikipagkaibigan ng 2 Malaysian girls. Madalas silang mamasyal sa paligid-ligid ng plantation, magkwentuhan kung gabi at magkantahan habang nagigitara si Isagani. Kung sa ito maggitara, matikas, matangkad at maskulado ang pangangatawan. Pero mahal ni Isagani ang asawang iniwan sa Pilipinas, kaya wala itong mali siya sa pakikipagkaibigan kay Salma. Nakabili ng second-hand na cellphone si Marina at gayon din si Isagani kaya panay ang text nila sa isa't isa. Pero simula pa lamang, matindi ang pagkagusto ni Salma sa lalaking Pinoy at panay ang panunokso nito dito.
Kapag nag-iisa si Isagani sa quarters nila, ni Lambert ay nagpupunta doon si Salma. Palibhas sa lalaki, natukso si Isagani at nagbunga ang nangyari sa kanila. "Kailangan pakisamahan mo ko," sabi nito. "Dahil kapag nalaman ito ng ama ko at napahiya ito sa lugar namin, tiyak na papatayin ka nito." Ayon sa isang katrabahong Malaysian, masyado daw mahalaga ang puri ng isang dalaga sa lugar na iyon. "Kapag hindi mo itinayo ang karangalan ni Salma, baka hindi ka na makauwi sa inyo sa Pilipinas," sabi ni Rashid. Napilitang pakisamahan ni Isagani si Salma. Naisip nito na pagdating ng pagtatapos ng kontrata, tatakasan na lamang nito ang babae para makauwi sa pamilya sa Pilipinas. Ngunit naging possessive at selosa si Salma. Pati ang sweldo ni Isagani ay pilit hinahawakan nito at naghihisterya kapag nakontra. Walang kalaban-laban ang lalaki dahil nasa teritoryo ito ng mga kaanak ng babaeng Malaysian. Nagtaka si Marina nang biglang huminto ang pagpapadala ni Isagani ng pera. Mga 6 na buwan na itong hindi nagpapadala at hindi ito makontak ng asawa. Itinago kasi ni Salma ang cellphone ni Isagani. Nagkasakit ang anak nila at medyo naging malubha ang karamdaman ni Junior. Kinailangan itong maoperahan. Naisanla ni Marina ang alahas nito at pati na ang wedding ring nila ni Gani dahil hindi sapat ang kanyang alahas para sa operasyon at mga gamot ng anak nila. Nakaraos ang bata at gumaling. Pero sa Malaysia, dinapuan ng matinding karamdaman si Isagani. Naulanan ito habang nasa plantation at nagkaroon ng pneumonia at iba pang komplikasyon. Lumala ang karamdaman ni Isagani. Magsasara na ang Blessed Grace Pawn Shop na pag-aari ng kumari nila Marina at Isagani, kung saan dito isinanla ng babae ang wedding ring nito at ibang alahas. Pag-aalas 5 na ng hapon, isang payat at namumutlang lalaki na may balabal na tuwalya sa lalamunan ang nag-abot ng papel de ahensya sa bintana ng sanlaan na may nakalagay na tubos. "O paring Gani, nakauwi ka na pala," masayang sabi ng may-ari na si Graciela. "At tutubusin mo na pala ang mga isinanla ni Mare." Tumango ang lalaki pero hindi sumagot. Inisip naman ni Graciela na marahil ay may sore throat ito dahil nakabalot nga ang liig ng tuwalya. Ibinigay ni Graciela ang mga alahas matapos bayaran ng lalaki ang halaga ng pagkakasanla. Sa bahay ni Marina, may kumatok na employee ng LBC pera padala. Ibinigay nito ang halaga ng 8 buwang sahod ni Isagani na hindi nito naipadala. Pumirma si Marina sa resibo na natanggap nito ang perang ipinadala para sa kanya. Nang pumasok ito sa kanilang kwarto para muling bilangin ang pera, nakita nito ang kanilang wedding ring pati na ang kanyang singsing at kwintas na isinanla. Naroon ang papel de ahensya na nagsasaad na ang mga ito ay tinubos na. Nakapirma doon si Isagani. Nataranta si Marina at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Tumawag ito sa bahay sanglaan kinabukasan. "Aba, nagtungo dito si Gani at tinubos ang mga yan," sabi ni Graciela. Payat na payat, namumutla at tila hindi makapagsalita at hindi makausap. Bigla nga itong nawala pagkatapos Nagring ang cellphone ni Marina. At si Lambert ang tumawag. "Huwag kang mabibigla, Marina. Pero patay na si Isagani. Ipauuwi ng aming employer ang bangkay nito bukas." Na magwi-withdraw sana si Salma ng pera mula sa bangko nito kung saan idineposito ang mga sweldo ni Gani. Nakita ng Malaysian na na-withdraw na ang halagang equivalent ng 8 buwang sahod ng kinasamang Pinoy. Sa huling sandali, bumawi si Isagani sa pamilya at ipinakita nito na tapat ito at nagmamahal hanggang huli, hanggang sa huling sandali. Tinubos ng astral body nito ang kanilang wedding ring na simbolo ng kanilang pagbubuklod ng ikasal sila.